Samantala, bukod sa mga isyu ng mga magsasakang napipilitang ipamigay o itapon ng kanilang mga inaning gulay dahil sa oversupply, pinsala naman na dala ng mga peste ang kinaharap ng mga magsasaka sa Nueva Ecija. Kaugnay nito, siniguro ng DA na tutulungan nila ang mga apektadong magsasaka habang patuloy na pinag-aaralan ang mga magiging pangmatagalang solusyon para sa mga ganitong isyu sa sektor ng agrikultura. Ang detalye sa report ni Mia Layagin. Pinag-aaralan pa raw ng Department of Agriculture o DA ang magiging protokol at hakbangin ng kanilang ahensya para tugunan ng ilang mga naglipa ng isyong pang-agrikultura sa bansa nitong mga nakaraan. Kabilang narito ang pagkalugi ng mga magsasaka dahil sa naging pamiminsala ng mga peste sa mga pananim na sibuyas sa Nueva Ecija. Sa press briefing sa Malacanang nitong ika-16 ng Enero, sinabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na patuloy pang pinag-aaralan ng ahensya ang issue at na maaasahan daw na sa loob ng 2 linggo ay may konkretong solusyon na ang DA para matugunan ng mga apektadong magsasaka at para maiwasan ang mga issue patungkol sa mga peste sa mga pananim. Sa ngayon, siniguro naman ni Laurel na magpapaabot ng tulong ang DA sa mga apektadong magsasaka kabilang na ang pagbibigay ng mga bagong pananim at mga pesticides na maaaring magamit para maiwasan ang mga peste sa mga pananim. Nueva Ecija na yun, ay actually pinag-aaralan ko pa mabuti kung paano ma-address yun. Unfortunately, I don't have the answer today, but I'm looking into it and hopefully within the next 2 weeks meron ng position ng DA on protocols to be set. Maybe we can give them additional seeds to replant and maybe some pesticides along with it and some other. Sa kabila naman ng posibilidad ng pagkakaroon ng epekto sa supply ng sibuyas, ani Laurel, minimal lamang ang nakikitang magiging epekto nito sa lokal na supply ng sibuyas sa bansa. Maybe we can give them additional seeds to replant and maybe some pesticides along with it and some other. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.